Mga kastig, ang pelikulang ating mapapanood ay ang Oldboy. Enjoy watching! Noong 1988, inaresto ang isang lalaking nasa 8 gulang, na nagngangalang Oh Dae-soo dahil sa hindi kontroladong pag-inom sa harap ng maraming tao, at ang hindi magandang pag-uugali sa gabi ng kaarawan ng kanyang anak na babae. Matapos siyang piyansahan ng kanyang kaibigan na si Ju Hwan, tinawagan niya ang kanyang anak na babae sa telepono upang sabihing hintayin siya, ngunit bago pa man siya makauwi, bigla siyang nawala at naiwan ang regalo para sa kanyang anak. Di nagtagal, natagpuan ni Dae-soo ang kanyang sarili na nakakulong sa isang silid ng hotel na walang bintana. Hindi alam kung sino ang mga bumihag sa kanya o kung bakit siya dinukot. Patuloy siyang pinapakain sa pamamagitan ng isang trapdoor, ngunit siya rin ay patuloy na pinapatulog sa pamamagitan ng pagpapalanghap sa kanya ng gas sa araw-araw, tuwing pinuputulan siya ng buhok, pinapalitan ang kanyang damit, at kapag kailangan ng linisin ang kanyang kwarto. Ang tanging paraan lamang para malaman ni Dae-soo ang mga nangyayari sa labas ng mundo ay sa pamamagitan ng TV. Isang araw, isang malungkot na balita ang nalaman niya. Pinatay ang kanyang asawang si Kim Ja-hyun, at ang kanyang dugo at mga fingerprint ay natagpuan sa pinangyarihan ng krimen, kaya siya ang naging pangunahing sospek. Sa panahong ito, nagsimula ng magdusa si Dae-soo mula sa mga masasamang ilusyon. Habang lumilipas ang mga buwan at taon, patuloy siyang bumabagsak sa kabaliwan at sinusubukan niyang kitilin ang kanyang sariling buhay ng ilang beses. Ngunit ang mga bumihag sa kanya ay binubuhay siya sa bawat pagkakataon. Dahil sa pagkabigo sa kanyang sitwasyon, nagsimula si Dae-soo na magtago ng mga journal at isulat ang mga pangalan ng mga taong maaaring may sama ng loob sa kanya. Nagsimula na rin siyang sanayin ang sarili upang lumaban, umaasang magagamit niya ito laban sa mga bumihag sa kanya balang araw. Matapos ang halos 6 na taon, nagsimula na siyang maghukay ng butas sa dingding gamit lamang ang isang metal chopstick. Patuloy siyang nag-aalis ng ilang bricks mula sa dingding sa paglipas ng mga taon, hanggang sa maabot niya ang labas ng kulungan sa pamamagitan ng kanyang mga kamay at maramdaman ang ulan sa labas. Nagsimula si Dae-soo na magplano ng kanyang pagtakas at tinakpan ang butas gamit ang kanyang kama, ngunit bago niya ito tuluyang maitago, nawalan siya ng malay dahil sa pampatulog na gas. Habang nakahiga siya sa kama, may dumating na babae sa kanyang kwarto at hinihipnotismo siya. Pagkatapos ng 15 taon sa pagkabihag, lumabas siya mula sa isang bagahe at nakatagpo sa labas na nakasuot ng bagong suit at relo. Matapos mag-adjust sa liwanag, nakita niya ang kanyang mga journal sa loob ng bagahe. Tumingin siya sa paligid at nakita ang isa pang lalaki na nakaupo sa gilid. Hawak ang kanyang alagang aso, sinabi ng lalaki kay Dae-soo na huwag siyang pigilan sa pagtalon mula sa gusali. Dahil nakakita siya ng ibang tao sa unang pagkakataon, hinawakan ni Dae-soo ang kamay ng lalaki at inilapit ito sa kanyang mukha. Habang patuloy na ninanais ni Dae-soo ang kanyang kalayaan, tinanong siya ng lalaki, kahit na hindi ako mas mahusay kaysa sa isang hayop, wala ba akong karapatang mabuhay? Ngumiti lamang si Dae-soo at inulit ang tanong, habang papa-atras ang lalaki. Hinawakan siya ni Dae-soo sa necktie nito. Sinabihan niya ang lalaki na makinig muna sa kanyang kwento bago magpakamatay. Matapos ang kanyang kwento, umalis si Dae-soo at kinuha ang kanyang mga journal. Hindi na niya pinansin ang lalaking umaasang papakinggan niya ang dahilan kung bakit gusto nitong magpakamatay. Nang umalis si Dae-soo sa gusali, bumagsak ang katawan ng lalaki, at natanggap nito ang kanyang kamatayan sa ibabaw ng isang kotse. Pagkatapos, nagsimula ng isipin ni Dae-soo ang kanyang susunod na hakbang habang naglalakad sa paligid ng lungsod. Iniiwasan niyang makipag-ugnayan sa kanyang mga kamag-anak o kaibigan, dahil alam niyang siya ay sospek pa rin sa pagpatay sa kanyang asawa. Habang naglalakad, nakatagpo siya ng isang grupo ng mga kabataang lalaki sa kalye, kaya sinubukan niyang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban at nakipaglaban siya sa mga ito gamit lamang ang kanyang mga kamao. Matagumpay niyang natalo ang mga ito at patuloy na naglakad sa lungsod. Lumipas ang ilang oras, habang nakaupo siya sa harap ng isang seafood restaurant,
Isang homeless na lalaki ang nagbigay sa kanya ng cellphone at wallet na puno ng pera. Pagkatapos, sinabi ng lalaki kay Deso na huwag siyang tanungin ng anumang katanungan dahil wala siyang alam. Matapos suriin ang wallet, pumasok si Deso sa isang sushi bar at humiling sa server ng anumang makakain. Nakilala ni Deso ang server bilang isa sa mga kalahok sa isang cooking competition sa TV. Nang magsimulang magring ang kanyang telepono, sumagot siya agad at tinanong kung sino ang tumatawag. Kinumusta siya ng lalaki sa kabilang linya ng telepono, sa pamamagitan ng pagtatanong kung nagustuhan niya ang kanyang bagong suit. Nais ni Deso na malaman kung bakit siya nakakulong at nagsimulang hulaan kung sino ang nasa likod ng pagdukot. Sinabi ng lalaki sa telepono na hindi ganoon kahalaga ang kanyang pagkakakilanlan. Pagkatapos, sinabi niya kay Deso na pag-isipan ang kanyang nakaraan upang malaman kung bakit siya ikinulong. Ang mahiwagang boses ay nagpatuloy na hilingin kay Deso na hanapin siya agad at ibinaba ang tawag. Habang ibinababa ni Deso ang telepono, dinala siya ng server ng isang buhay na pugita. Gaya ng kanyang hiniling, tinanong siya ng server kung dapat niyang hiwain ito. Pero hinawakan lang ito ni Deso at sinimulang kainin, kaya napalunok na lang ang waiter habang pinapanood si Deso. Pagkatapos, nag-collapse siya matapos kainin ang pugita. Pagkagising niya, nalaman niyang nasa apartment siya ng server at nagpapagaling mula sa lagnat. Sinabi sa kanya ng server na medyo epektibo ang gamot na ibinigay niya sa kanya. Habang naglalakad patungo sa banyo, sinabi ng server kay Deso na nabali ang lock, ngunit binabalaan siya laban sa pagsunod sa kanya dahil may dala siyang kutsilyo. Sa kabila ng babala, pumasok pa rin si Deso sa banyo at sinubukan niya itong romansahin. Ngunit pinigilan siya ng server sa pamamagitan ng paghampas sa kanyang ulo gamit ang hawakan ng kutsilyo. Naghahanda si Deso na umalis sa apartment, pero pinigilan siya ng server. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang si Mido at sinabi sa kanya na interesado rin siyang makipagtalik, ngunit hindi niya ito gagawin hanggat hindi pa siya handa. Hindi nagtagal ay nagpasya si Deso na hanapin ang kanyang nawalang anak na babae sa tulong ni Mido. Nalaman nila na isang mag-asawa mula sa Sweden ang nag-ampon sa kanyang anak na babae. Dahil malayo ang Sweden, sumuko na lang si Deso na hanapin ang kanyang anak at nagpasya na lang siyang hanapin ang lalaking dumukot sa kanya. Isang araw, nakatanggap si Mido ng online message mula sa isang lalaking gumagamit ng ID na Evergreen, nagtatanong tungkol sa The Count of Monte Cristo. Nang lumapit si Deso para mag-imbestiga, tinanong siya ni Evergreen kung kumusta siya sa mas malaking bilangguan. Sinabi sa kanya ni Mido na matagal na siyang nakikipag-chat kay Evergreen tungkol sa sushi. Iniisip ni Deso na hindi niya mapagkakatiwalaan si Mido dahil sa kanyang online na relasyon kay Evergreen, kaya't umalis siya at sinubukan niyang hanapin ang mga dumukot sa kanya ng mag-isa. Hindi nagtagal ay natuklasan niya ang restaurant na naghahatid sa kanya ng pagkain na kanyang kinakain noong siya ay nakakulong pa. Pagkatapos, sinundan niya ang isang delivery man papunta sa gusali kung saan niya inakalang kinulong siya, at inatake ang isang gwardya gamit ang martilyo. Nang maglaon, natuklasan niyang ang bilangguan ay pinamamahalaan ng isang sindikato na nagnenegosyo sa pagkukulong ng mga tao kapalit ng pera. Bilang ganti, tinolture ni Deso ang namumuno sa operasyon sa pamamagitan ng pagbunot ng mga ngipin nito gamit ang martilyo. Sinabi ni Mr. Park na hindi niya kilala ang kliyenteng nagbayad para sa pagkakakulong ni Deso, ngunit na-i-record niya ang mga pag-uusap ng tawag nila sa telepono. Kinuha ni Deso ang recording at sinubukan niyang umalis sa gusali, ngunit may isang grupo ng mga lalaki na naghihintay sa kanya sa labas ng opisina ni Park, armado lamang ng kanyang martilyo at mga kamao. Nilabanan niya silang lahat kahit na sinasaksak pa siya sa likod. Nang makalabas si Deso sa gusali, binunot niya ang kutsilyo na nakabaon sa kanyang katawan. Pagkatapos, tuluyan na siyang bumagsak sa lupa. Tinulungan siya ng isang lalaki sa kalye na tumayo at ipinasok sa isang taxi. Ang estranghero ay nagbigay ng address sa driver at inamin na siya ang responsable sa pagkakulong kay Deso sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya sa pangalan. Dahil sa kanyang mga sugat, nakatingin lamang siya sa lalaki habang umaalis ang taxi. Sa bahay, pinakinggan niya ang recording na nakuha mula sa opisina ni Mr. Park.
Narinig niya ang pag-uusap ng lalaki at ni Mr. Park tungkol sa tagal ng pagkakakulong at mga uri ng droga na maaari nilang gamitin kung sakaling magkaroon siya ng hallucination habang nakakulong. Nang tanungin ni Mr. Park kung ano ang dahilan para ikulong ng matagal si Desu, sinabi ng kliyente na masyadong madaldal si Desu. Kinabukasan, binisita ni Desu ang kanyang kaibigan na si Ju-Hwan upang tanungin kung kilala niya ang boses ng suspect sa recording. Hindi matukoy ni Ju-Hwan ang kliyente, ngunit tinulungan niya si Desu na hanapin ang Evergreen online. Pinagtawanan pa siya ng Evergreen sa pamamagitan ng pagsasabi na nag-expire na ang batas ng mga limitasyon sa kanya. Bumalik si Desu sa tahanan ni Mido at sinimulang pahirapan siya upang malaman kung ano ang nalalaman niya tungkol sa Evergreen. Habang sinusubukan niyang makuha ang higit pang impormasyon mula kay Mido, tumawag si Ju-Hwan upang sabihin na natuklasan niya ang pagkakakilanlan ng Evergreen. Sinabi ni Ju-Hwan na totoo ang Evergreen, at ang pangalan nito ay Sodia, at nakatira siya sa isang gusali sa tapat ng apartment ni Mido. Kaya agad siyang tumakbo sa apartment at nakilala si Evergreen at ang kanyang bodyguard na si Mr. Han. Sinabi ni Evergreen kay Desu na papatayin niya si Mido sa loob ng 5 araw maliban na lang kung matutuklasan niya ang dahilan ng kanyang pagkakakulong. Nag-alok pa siya na kikitilan ng sarili niyang buhay kung magtatagumpay si Desu. Pagkatapos, sinubukan ni Desu na salakayin si Evergreen, ngunit napigilan siya ng bodyguard nito. Sinabi pa ni Evergreen kay Desu na hindi niya malalaman ang dahilan kung papatayin siya nito. Ibinunyag din niya na mayroon siyang bomba sa loob ng kanyang katawan na maaari niyang i-deactivate sa isang pindot kung susubukan siyang pahirapan ni Desu. Habang naghahanda si Evergreen na umalis, hinihikayat niya si Desu na gumanti upang harapin ang sakit ng pagkawala ng kanyang asawa at anak. Ipinaalala niya kay Desu na iniwan niya si Mido na nakagapos sa kanyang apartment habang nakabukas ang pinto, kaya nagmamadaling bumalik si Desu sa lugar ni Mido matapos marinig ang kanyang sigaw. Pagdating niya, nakita niya si Mr. Park at ang kanyang mga goons na inaabuso si Mido. Sinubukan niyang labanan ng mga Tulanges, ngunit dinaig lamang ng mga goons si Desu at sinimulang hawakan siya habang sinusubukan naman ni Mr. Park na tanggalin ang kanyang mga ngipin gamit ang martilyo. Ngunit isang tawag sa telepono ang nagpahinto sa kanila, at si Mr. Han ay dumating sa apartment at nag-alok ng isang kahon na puno ng pera kay Mr. Park. Matapos tingnan ang briefcase, pumayag siyang kunin ito at iwan si Desu na hindi nasaktan. Nagbanta si Desu na puputulin ang mga kamay ni Mr. Park dahil sa pang-aabuso kay Mido. Agad na umalis sina Desu at Mido sa apartment, pagkatapos umalis ng mga goons. Habang papunta sila sa isang motel, kumakanta si Mido ng salamin-salamin upang ipahiwatig na handa na siyang magkaroon ng malalim na ugnayan kay Desu. Matapos silang magkaroon ng intense moment sa kama, nakatulog sila at hindi nila alam na nalagyan sila ng sleeping gas sa kanilang kwarto, at pumasok si Evergreen upang bigyan sila ng isang package. Nang buksan nila ito, nakita nila ang pinutol na kamay ni Mr. Park. Napagtanto ni Desu na tinamnan sila ni Evergreen ng tracing device, kaya pumunta siya sa isang tindahan upang hanapin ang device at alisin ito. Maya-maya, dumaan sina Desu at Mido sa internet cafe ni Ju-Hwan upang maghanap ng impormasyon tungkol sa Evergreen. Habang tinitingnan ni Mido ang mga resulta ng kanilang paghahanap, napagtanto ni Ju-Hwan na Evergreen ang pangalan ng kanilang batch sa high school. Pumunta sina Desu at Mido sa paaralan upang tingnan ang yearbook ng klase ng batch year 79. Dito, nalaman nila na si Evergreen ay isang kaklase nilang nagngangalang Lee Woo-jin. Tumawag si Desu kay Ju-Hwan upang itanong kung may alam siya tungkol kay Woo-jin. Ngunit sinabi ni Ju-Hwan na hindi niya ito kilala. Nagsimula ring magtanong si Desu kay Ju-Hwan tungkol sa isang estudyanteng nagngangalang Sua. Sinabi ni Ju-Hwan na namatay ito matapos lumipat ni Desu sa ibang paaralan. Nang humingi si Desu ng karagdagang detalye, sinabi ni Ju-Hwan na si Sua ay isang super hot na may malaiva na alawin na katawan at napakamalambing na babae. Hindi nila alam na naroon pala si Woo-jin sa cafe ni Ju-Hwan habang magkausap sila sa telepono. Nagalit siya sa mga sinabi ni Ju-Hwan tungkol kay Sua, kaya pinatay niya ito at sinabi niya kay Desu na kapatid niya si Sua.
Sinubukan ni Desu na makakuha ng higit pang impormasyon mula kay Mr. Park tungkol sa kanyang pagkakakulong, kaya napagkasundoan nilang ikukulong siyang muli upang masagot niya ang kanyang mga katanungan. Dahil sa pagkawala ng kamay ni Mr. Park, kusang loob na sinabi nito kay Desu na nilagyan niya ng droga ang tubig upang mas madaling kapitan siya ng hypnosis. Pumayag din siyang panatilihing ligtas si Midu habang hinahanap ni Desu si Woojin. Pagkatapos, isa pang dati niyang kaklase ang nagsabi kay Desu na si Juhwan ang nagkalat ng chismis tungkol kay Sua. Naalala ni Desu na aksidente niyang nasaksihan sina Woojin at Sua na nagkakaroon ng intimate na ugnayan. Naalala rin niya na sinabi niya ito kay Juhwan bago siya mag-transfer sa ibang paaralan. Gamit ang mga pahiwatig mula kay Woojin, natukoy ni Desu kung saan siya nahuli noon. Hinarap niya si Woojin at inakusahan siyang ginamitan ng hypnosis upang burahin ang kanyang alaala tungkol sa insidente. Pero sinabi ni Woojin na hindi hypnosis ang dahilan kung bakit nakalimutan ito ni Desu, kundi dahil hindi na ito dapat pang alalahanin. Inilahad ni Woojin na ang mga chismis tungkol sa pagbubuntis ni Sua ay nagsimula agad, nang nag-transfer si Desu ng paaralan. Habang lumalala ang chismis, nagsimulang maniwala si Sua na siya nga ay buntis. Kaya sinisisi ni Woojin si Desu sa pagpapakalat ng chismis. Ngunit inakusahan naman ni Desu si Woojin na pinatay niya ang kanyang kapatid dahil natatakot siyang malaman ng iba ang kanilang bawal na relasyon. Ngunit pinasinungalingan ni Woojin ang mga akusasyon at sinimulang ikwento kung paano niya inayos ang pagkikita ni Desu at Midu sa tulong ng isang hypnotist. Ipinakita niya kay Desu ang isang photo album ng kanyang asawa at anak. Habang binubuklat ni Desu ang album, natakot siya nang malaman na ang kanyang anak na babae ay lumaki bilang si Midu. Dahil sa kanyang natuklasan, inatake ni Desu si Woojin, ngunit pinigilan siya ni Mr. Han. Nagpumilit si Desu na lumaban kay Mr. Han, ngunit nagawa pa rin siyang sugurin ito. Sa kabila ng kanyang malubhang pinsala, natalo pa rin ni Mr. Han si Desu. Matapos mapanood ang labanan, nadismaya si Woojin at nagpasya na patayin ang kanyang sariling bodyguard. Sinabi ni Woojin kay Desu na nagtatrabaho pa rin si Mr. Park para sa kanya. Bumalik si Midu sa gusali ni Mr. Park at binigyan siya ng isang kahon ng regalo at sinabihang buksan ito, ngunit sinabihan siya ni Desu sa telepono na huwag tumingin sa loob at hintayin siyang makabalik. Pagkatapos, nagsimulang makiusap si Desu kay Woojin na huwag ipaalam ang katotohanan ng ama siya ni Midu. Nagmamakaawa pa siyang lumuhad sa harapan ni Woojin at nagpakita ng pagsuko sa pamamagitan ng pag-iyak na parang aso. Dahil hindi niya makuhang makumbinsi si Woojin, kaya nagpasya siyang putulin ang kanyang sariling dila. Sa wakas, pumayag si Woojin at sinabihan si Mr. Park na panatilihing nakasara ang kahon ng regalo. Nang umalis siya at iniwan si Desu, ay may ibinigay siyang remote control para sa explosive bomb na nakatanim sa kanyang katawan. Ngunit nang pinindot ni Desu ang button, nag-play lamang ito ng isang audio recording ng intense bed-making moment nila ng kanyang anak na si Midu. Pagkatapos, pumasok si Woojin sa elevator at nagsimulang alalahanin ang pagkamatay ni Sua. Sinubukan siyang iligtas ni Woojin mula sa pagkakahulog, ngunit sinabihan siya ni Sua na natatakot at palayain na siya. Nang bumukas ang elevator, binaril ni Woojin ang kanyang sarili sa ulo. Makalipas ang maraming panahon, nakatira ngayon sa isang liblib na lugar si Desu. Pagkaraan ay sumulat siya ng liham sa hypnotist upang ikwento ang kanyang malungkot na istorya ng kanyang buhay at humingi ng tulong, ngunit sinabi ng hypnotist sa kanya na wala siyang balak tulungan siya, kung hindi lamang sa huling bahagi ng liham na nagpakumbinsi sa kanya. Sa huling pangungusap ng sulat ay nagtanong si Desu, at ang sabi ay, kahit na ako ay hindi higit pa sa isang hayop, wala na ba akong karapatang mabuhay? Bago gawin ang paghihipnotismo, binabalaan ng hypnotist si Desu na maaaring magkaroon ng pagkakamali at may tsansang gumulo ang kanyang memorya. Pero pumayag pa rin si Desu na ituloy ang session. Nagpatuloy siya sa hypnosis at sinabi sa kanya na mahahati ang kanyang isip sa dalawang personalidad. Ang isa ay hindi alam ang katotohanan tungkol kay Midu, habang ang isa ay ang halimaw na magtatago ng sekreto. Magsisimulang lumayo ang halimaw at tatanda ng 1 taon sa bawat hakbang hanggang umabot ito ng 70 at mamatay. Maya-maya, nagising si Desu na mag-isa sa snow. Lumapit si Midu at sinubukan siyang painitan. Niyakap siya ni Midu at sinabi na mahal niya ito.
Napangiti si Desu sa nararamdaman ni Midu para sa kanya, ngunit unti-unting napalitan ng lungkot at sakit ang kanyang ngiti habang patuloy silang nagyayakapan. Mga kastig, kung nagustuhan ninyo ang inyong napanood, maaari ba akong humingi ng like? Paki-follow and subscribe na rin para updated kayo sa mga gagawin pang mga videos. Salamat!